Good morning mga Kuya Dens. Kuya Dens yung ngayon, nakaready umalis, no? Samahan nyo ako ngayon sa aking adventure. Today is Sunday, magka-10 na. I'm going to Manila. Technically sa Paco. Para puntahan yung Old Paco train station. Kung saan, syempre hindi siya ginagamit ngayon. Although mayroong existing na Paco station ngayon ng PNR, yung Old Paco station ay hindi na ginagamit. No? Isa siyang historical landmark actually. And then sabi ko, Paco Station, Paco pala yun, Maynila. Malapit din pala doon yung Paco Cemetery, which is Paco Park na ngayon. So sabay na natin siyang pupuntahan at ma-accommodate natin ngayong araw na to na makagawa tayo ng content. So samahan nyo sana ako sa aking adventure at puntahan natin yung mga tinatawag na historical landmark sa Maynila, particularly sa Paco. Okay? So ang gagawin natin mga kakuya Dens, sasakay tayo ng PNR. Hindi ako nagmotor ngayon. Bababa tayo ng Paco Station. So doon na, malapit na doon yung Old Paco Station. Ano? Medyo mainit. Iyon yung isang reason kung ba't hindi rin ako nagmotor. Tsaka naiiwasan ko talagang Maynila pag mag-drive. Alam nyo na. So naglalakad na ako papuntang Bigutan PNR Station. Bawal daw mag-video dun, so dito na ako nag-video. Okay? 1 hour later. 11:26 nang nakarating ako dito sa area na to. And tinitingnan ko pagbaba sa train station kung may ibang entry point papunta dito. Pero talagang doon ka tatawid sa train station kung gusto mong makapunta dito. Ngayon, ang ginawa ko, umikot muna ako sa pinakapasad nitong Paco Station. Puro bakod na talaga. And sa palagay ko talagang hindi na lang ngayon napapasukan to, not unless siguro kung magpapaalam pa sa PNR, kasi giba-giba na talaga eh. Papakita ko sa inyo. Actually dito na ako sa harapan. Nakaka-amaze at the same time nakakahinayang. Sandali. Ang Old Paco PNR Station ay nasa South Main Line na nagiging daan ng PNR train mula Tutuban papuntang Alabang at minsan ay dumidiretso ng Calamba, Laguna sa panahong kasalukuyan. Katabi lamang ng bagong PNR Paco Station. Binuksan ito noong 1908 nang noon ay Manila Railway Company at nagiging daan ito ng mga Pilipino na nagnanais magpunta ng Maynila galing Cavite o kaya naman mga taga Cavite na nais magpunta ng Maynila. Idinisenyo ito ni William E. Parson na dating consulting architect ng Bureau of Public Works noong mga panahong iyon at nakumpleto ito noong 1915. 1945 noong Battle in Manila, ginawa itong garrison ng 300 sundalong Hapon upang mahadlangan ang pagpasok ng mga Amerikano sa Maynila. Pero hindi nila napigilan ng mga ito at dahil sa labanan, napinsala ang Paco Station. Pagkatapos ng digmaan, naabandona ito hanggang noong 1996, plinanong gibayin ito para sa pagpapatayo ng isang shopping mall sa kinatatayuan ng station. Ngunit dala rin ng pinansyal na dahilan ay hindi rin natapos ang mall at pareho silang naabandona sa lugar na iyon. Plinano naman ng DOTC na i-restore ang Old Paco Station noong 2015 at sa kasalukuyan ay inaantay na kung kanino may a-award ang restoration project ng Old Paco train station. So, ito na po yung Old Paco train station. Ayan. Medyo ano na nga siya, talagang mukha na ngang ruin sa loob eh. Ito tingnan eh. Ayun oh. Makikita nyo yung mga ano yun sa taas. Wala labas tayong zoom eh. Medyo giba na sa yung orasan. A few inches later. So nagtanong-tanong ako sa mga may bahay kasi dito malapit
kung nagpapapasok pa daw dito sa Old Paco Station. Sabi nila, pwede naman daw basta hihingi ng permit. Actually nga, abang nandito ako, may nakita ko mga tao kasi may event daw dyan sa loob. May mga tao sa loob. So, sayang no, kung alam lang natin na ganun, di sana humingi rin tayo ng permit. Pero siguro, malay natin, di ba? So, nandito ako banda sa gilid niya. Ayan. And ito yung katabing dapat na gagawing mall na hindi rin na tinuloy. Surprisingly, hindi pala talagang hindi ginagamit ito. Kasi sa baba niyan, dito sa first floor, ayan yung hilero ng ano na yan, yung pinaka first floor niya, ginawang parking area. May gate yan doon. Okay? Sabi nga nung mga nakatira dun sa katabing bahay dito sa gilid is dyan ata yung pinaka entrance para makapasok ka dito sa loob ng Old Paco Station. Ano? Sana mapasok natin. Sayang, dito na rin lang naman ako eh. So yun yung orasan ng Paco Station, Old Paco Station. Huminto siya ng alas 2. No? Saktong alas 2 huminto niya. Nandun yung mga parang agila din sa gilid ng orasan. Tapos nakikita ko nga sa loob may tao. Pwede ba maki-join? Ayan. Sana ayusin to, no? Sana ayusin. A few moments later. So nagtanong din ako kanina, galing ako dun sa kabila, sa mismong Paco Station ng PNR, yung ngayon, yung bago. Tanong ako dun sa guard doon kung pwede bang humingi ng permit saka sakali at magamit yung event or yung magamit yung place. Oh, may mga event. Kasi ngayon may nagpapa-event dito. Ayun na nga, ang sabi lang sa akin ng guard is sumulat sa Tutuban office, which is yun yung office nga ng PNR, humihingi ng permiso dito. Yan, tingnan natin. Try natin mag-send ng email doon at makahingi tayo. Ang ano lang is sana makaharap din tayo mga kasama. Kasi sayang naman, mapapayagan ng Tutuban tapos mag-isa ka lang. Sayang yung ano, bibigyan ng permit. Siguro sa mga dun sa grupo ng train enthusiast na kabilang ako, mag-ayaya ako dun o sa ibang mga vlogger kung mapapayagan. Silya pa na natin ng huling sulya kasi after this takbo na ako ng Paco Park, Paco Cemetery. Ayun, narinig ko may nag-i-event eh. Ayan, so may tao sa loob, siguro nakahingi sila na permit. Ayun nga, ayun may mga gamit nga sa loob. Silya pa na natin ulit. Ayan. Hopefully sa future makahingi tayo ng permiso para makapasok dito. Tara na. At pupunta naman ako ngayon. Bilim Try naman natin. This is the first time na nagpunta ako dito sa Paco Try naman natin pumunta ngayon ng ano, ng tawag dito ng Paco Park or mas kilala siya bilang Paco Cemetery. At nandun din yung dating libingan ni Dr. Jose Rizal. Yan. Sige, samahan niyo ako. Inilibing dito ng madalian si Rizal. Tapos hindi siya nilagyan ng kabaong, basta hinukayan dyan, nilibing dyan, walang marker, ilan-ilan lang yung nakakaalam. So yan yung pinaglibingan ng Gumbusa. Ito yung nilagay na marker.